Hello po, magandang araw po sa lahat. Meron po itong request na akin pong pinababasa sa aking tarot. Ito po yung request ng mga viewers at saka subscriber. Sana po ay ang babasahan kung ito ay masyadong sensational ngayon at maririnig nyo yung kanyang mga salita sa media. Tandaan po, ito ay for entertainment use only. Ang mabuti, ikip. Ang pangit, itapon. Salde Salcedo ko. Actually po, si Mr. Saldico sa ngayon ay nasa keep na secure na lugar na siya lang talaga ang nakakaalam at isang tao na maaaring ito ay ang kanyang attorney. Ayan. Marami ang babatikos talaga kay Mr. Saldico kung totoo ba ang mga pinagsasasabi niya o kung totoo na wala siyang kinalaman. Ito. Pero ilaban lang po niya ang katotohanan. Marami, ayan nakita nyo yung mga ibon. Ibig sabihin, delikado po siya. Ako na po nagsasabi, ang sabi po ng tarot, lumaban siya, sabihin niya ang katotohanan, yun yung espada. Ibig sabihin, yung espada will tell the truth. Ayan. At itong mga ibon na to, ito yung mga delikado na espiya o mata na nakatingin sa kanya sa pagsasabi niya ng katotohanan na dala niya. Pero kailangan niyang ituloy. Ito pong nakita niyo po itong punong ito, kailangan niyang ituloy ang pagsasabi ng totoo kasi kung hindi, siya mismo ay ididiin ng mga taong pinroteksyonan niya. Kaya kinakailangang maunahan niyang sabihin ng katotohanan. Yung po ang sabi ng tarot ha, dalawang tao, parehong lalaki ang pinoproteksyonan niya, yan. Na kinakailangan, kaya po nakabaligtad, ibig sabihin, kinakailangan niyang isiwalat, huwag siyang matakot. Yun nga lang, maraming threat, kaya nga sabi dito po, maraming ibon. Ibig sabihin, maraming delikadong sitwasyon. Ibon lumilipad, nakikita siya, momonitorin siya ng dalawang lalaki. Ayan, dalawang lalaki. Kita nyo naman po dalawang lalaki, nakatalikod. Sabihin pag nakatalikod, tapos nakaharap, ito siya, nakaharap sa kanya, kilala niya. At ang masakit, yan, nakaharap sa kanya at ang masakit, siya yung pinaka-main post. Ibig sabihin, siya, itong dalawang ito nakatalikod. Hindi nabiblame masyado. Siya lang ang nabiblame. Kaya ito. Kaya kinakailangan, ang sabi po ng tarot, sabihin na niya, huwag siyang matakot. Although, napakahirap ng sitwasyon niya, pero panindigan niya. Dahil kung hindi niya yun gagawin, mismong sariling pamilya niya ang mapapahamak, hindi dahil sa mga threat, kung hindi dahil sa kahihiyan. At ang isang anak niyang babae ay delikado. Nagkakaroon siya ng depression, babae ito na anak, nagkakaroon siya ng depression, nalulungkot siya. Actually, siya ang humihiling sa ama na ayusin na at isiwalat na at sabihin na. Kasi maaaring itong batang ito sa sobrang depression ay makagawa ng hindi maganda sa kanyang sarili dahil sa sobrang kahihiyan na tinatanggap niya. Mr. Saldico, kung naririnig nyo lang po ito. At nakita ko rin naman po ito at nakita ng buong mundo sa social media na sinabi nyo ng totoo. Panindigan nyo po. Alam nyo po ba kung bakit? Ang sabi po dito, tingnan nyo mabuti ha. Nakita nyo to?
na maitim na to, ito may itim na to. Yan, may shadow kasi. Yan. Parang tribe na yan. May isang grupo. Yan, may isang grupo na kahit magtago ka, ay delikado ka. Isang grupo, bayad, ganon. Ibig sabihin, binayaran. Paano nasabing binayaran? Nakita nyo, may isang namumuno at may hawak siya. Ibig sabihin, inutusan po ito. At ito ay pakana ng mga taong pinoproteksyonan mo. Ayan, dalawa. Paano nasabi pong pinoproteksyonan? Nakita mo yung dalawa nasa likuran mo, samantalang ang lahat ng sakit, ang lahat ng bintang, ang lahat ng burden ay nasa yung mga kamay. So, ang ibig sabihin po nito, mas wise na magsalita po kayo ng katotohanan, sabihin ninyo kung ano yung sinabi ninyo at ipina-interview, panindigan ninyo kung yun ang totoo kasi ang sabi po dito, it will lighten your life. At it will certainly lighten and save the life of your family. No? So ang mga walang ya, habang nagdudusa ang mga Pilipino, wala man lang konsyensya, hayun, linustay ang pera ng taong bayan para sa, alam naman natin na, junket lamang. Bakit? Kasi sinasabi ko na nga, fake news lahat ng sinasabi nila eh. Bakit pa sila magpapadala ng tao? Alam naman natin, fake news na yung sinabi ni Presidente na nahuli daw si Zaldico sa Prague. At siyempre, dahil fake news nga na sa pagkakahuli, mawala na dun si Zaldico. Okay, alam niyo po, hindi ako pwede magsalita sa kahit anong impormasyon na nakalap ko bilang isang abogado. Pero po pwede ko magsalita sa mga hakbang na ginawa ko. Mula nung narinig ko yung fake news na naaresto si Zaldico. Ang unang ginawa ko, Biyernes yun, okay? 16. Nung sinabi ni Pangulo sa kanyang fake news na nahuli daw si Zaldico. Sabi ni Claire, hindi raw ever sinabing naaresto, nahuli lang. Ano bang common meaning ng huli? Di ba huli in English is detained or arrest. Hello, that's not, wag na tayo paligoy-ligoy pa. No? Common meaning na lang gamitin natin. Nahuli daw at nasa jurisdiction daw ng Czech Republic. Well, hindi ko alam ano ibig sabihin ng jurisdiction. Pero siyempre, pag tumapak ka naman sa teritoryo ng isang bansa, natural, under jurisdiction ka. Ang hindi alam kasi ng bangag ng Presidente, anong definisyon ng jurisdiction. Jurisdiction is legal competence to prescribe conduct and to enforce conduct. Yan ay legislative, prescription of conduct, and enforce, judicial. Okay, so lahat naman, basta ikaw tumapak sa isang foreign country, napapasa ilalim ka sa jurisdiction. Pero hindi may ibig sabihin nun na hinuhuli ka. So nung napabalita yan, ang unang ginawa ko, ito wala akong kahit anong impormasyon na ma-share na covered by attorney-client privilege. No? Dahil ito mga hakbang na ginawa ko mismo na wala namang konsulta ni Zaldi. Una-una, tinanawagan ko ang Prague Immigration Police. Kasi kung siya ay mahuhuli for lack of document to enter Prague, immigration police yan. At meron talaga silang special immigration police. Wala sa Prague si Zaldico. Kaya nga, matapos ko magkaroon ng personal knowledge na hindi siya arestado at hindi siya nakadetene sa Prague, sinabi ko na fake news ang bangag ng Presidente. Matapos yan, may isang chief of staff, itong si Congressman Garbi na nagbabakasyon naman sa Milan. Sabi ko, pumunta ka ng Czech Republic kasi hindi ako makaalis ng Vienna, no, na meron akong inaasikaso. Puntahan mo naman yung Brno. Brno is the second largest city. Kung wala sa Prague, baka nasa Brno, pinuntahan niya. Negative din. Pero 17 na yan kasi 16, nagbiyahe siya, hating gabi siya dumating, 17 na niya na-verify na wala naman sa Brno. Pinuntahan din niya yung immigration police. Ngayon, ito naman si Maharlika, nagpadala sa akin ng mga listahan kung saang posible si Zaldico. Okay? Bubuksan ko yung kanyang text message. Alam niyo naman, in fairness to Maharlika, vlogger siya, hindi siya sumusweldo sa pagiging vlogger, pero magaling, alam niya ang trabaho niya. Siya nag-research kung nasaan si Zaldico ang possibilities, no? At ito yung pinadala niyang mapa, no? May pinadala siyang mapa na nandoon lahat ng mga detention facilities, no? ng Czech Republic, no? At meron doon dalawa pinakamalapit sa Germany. So kung sabi nila ay galing sa Germany, natural, most likely nandun siya sa isa sa dalawa na
Germany, no? Na malapit sa Germany. Binubuksan ko lang, ito. Yan, ito na. Ito yung pinadala sa akin ni Maharlika, ha? Ito, yan. Sana makita nyo, no? Ang pinadala sa akin ni Maharlika ay ito. Yan, okay? Ewan ko kung makikita nyo to, ha? Subukan nyo lang na makita. Ito ay mapa. Mapa ng mga detention facilities para sa mga foreigners na illegal ang pagpasok sa Czech Republic, no? So ano itong mga nakasulat dito? Ang nakasulat dito, mga detention facilities, syempre Prague and Brno. Pero dahil ako personal kong nalaman na wala siya sa Prague at personal naman nalaman ng Chief of Staff ni Congressman Garbi na wala rin siya sa Brno, ang natitirang mga lugar na lang actually ay 3. Pero yung 3 kasing yellow ay accommodation center. Chances are hindi siya dadalhin doon. So kung aalisin mo yung mga yellow, ang natitira lang talaga ay 3. So si Maharlika gave us a clue na 3 lugar lang siya meron. Ang 2 pinakamalapit sa Germany ay Balkova at saka Bela Jezova. Tapos yung isa pa malayo sa Germany, pinakamalapit is Linsky Loti, pero malapit na yan sa border ng Slovakia. So obviously, dadalawa lang yan. Anong ginawa ko? 17 ng umaga, Friday, nakipag-usap ako sa abogadong Czech, Vice President ng European Bar for Criminal Law, at sabi ko, pwede ba ikaw na maghanap? So on Friday, tinawagan niya yung prosecutor. Alam na niya na hindi arestado si Zaldico. Problema kasi ngayon, sa sitwasyon ngayon, puro Duterte po yung pagmulat mo ng mata mo. Duterte, si Duterte ganito, si Duterte ganyan. The more nilang sinisira yung Duterte, hindi nila maintindihan yung logic na ang Pilipino, parang yan lagi sa teleserye. Once na inaapi mo yung gusto nila, lalo sila nagmamahal doon. Na maintindihan ng mga, may iba pa nga mga professor pa kung magsalita, di ba? Hindi nila maintindihan kahit bilyong PR pa po ang iubos ninyo, hindi pa rin po niya mabubura yung Duterte. Kahit po ano pa, hindi niyo talaga mabubura yan. Dahil kita ng tao kung anong pamamalakad ni Duterte, ni Sara, ni Pulong, ni Baste. Punta kayo sa Davao para malaman niyo. Diba? Para makita ninyo, kayo mismo sa salita ninyo, kahit DDH kayo, yung Duterte diehards, kung may DDS, may DDH, Duterte diehard haters, na wala nang tagang ginawa yan. Ultimo, paghinga ni Duterte, masama. Alam mo, may nagsasabi pa, pero unverified to Kayo na lang kung maniniwala kayo. May nagsabi pa na si Sara daw, marireach niya na yung 50% ng approval. So, kung itong length daw na to, kung mag-a-analyze ka daw ng surveys, kapag talagang ganito ng mga length na, parang ito yung critical time Kung sisirain mo yung politiko na gustong maging presidente or vice president, ito na yung time. Pero based dun sa mga raw na surveys, yung mga tao talagang gusto si Sara. So nahihirapan yung mga ibang PR firm na gumawa ng parang para wasakan si Sara. Kasi ang kinakatakutan doon yung 2028. At marami dyan, hindi lang naman yung kalaban ni Sara ngayon, marami pa rin dyan nakatago. Pero ang agenda, sa 2028, maging presidente yung manok nila or sila maging presidente. Kasi ngayon, talagang tanggapin na natin, lame duck na yan. Lame duck na. So, umaandar na lang tong gobyerno na to kasi may nahuhugot pa silang financial dun sa mga budgeting nila. Pero kung sa politika, next year, formation na. November, alam mo na yan kung sino na. Filing. Diba? Next 2027 filing November. Campaign na lang January. Pero technically, January pa lang. Campaign na yan. Sa aga ni Sara nag-declare. So, talagang, kumbaga, sa kanya talagang lahat. Ipagdasal na lang natin na sana magising na yung mga ayaw magising na isipin muna natin yung bayan natin bago yung politika. Kasi hanggat hindi natin iniisip yung bayan, magwawatak-watak talaga tayo. Masisira talaga yung bayan natin. So, yung 2028, kung natatakot sila kay Sara, matakot talaga sila. Ako as bilang kaibigan, bilang supporter, matagal na kay Sara Duterte, nakita ko yung difference ni PRRD tsaka ni Sara. Si PRRD, tatay. Si Sara, nanay. Pero si Sara, mas stricto kay PRRD. Ang mali-mali, ang magbabayad. So, sinabi nga niya yon kapag sa 2028, kung siyang pala rin, hindi niya po pwedeng okay na lang. May magbabayad. Na hinahanap natin hanggang ngayon.